Ang gagawin ko ngayon guys ay kukunin ko ang capacity ng battery na ito. Kung ilan ang capacity at ang gagamitin kong pang testing itong multifunction battery meter. Ang multifunction ito guys kasi meron siyang voltage, na ma-read niya yung current, yung power at yung energy. At dito makikita yung capacity, kung ilan capacity ang battery. Yan, ganito yung ginamit ko guys kasi meron ako dating ganito na pang testing talaga ng battery. Ang nangyari, yung ginagamit ko ito, bigla na lang pumutok yung transistor. Yan. Tumaas bigla yung power niya, yung current niya, tapos bumigay ito. Yan, gagawin ko pa sana, papalitan lang to, kaso ang inaalala ko baka may sira na yung function na sa dito, masyadong sensitive, konting pihit lang, mataas masyado yung reading na binibigay niya. Sensitive siya kaya ayoko nang gamitin to. Bumili na ako ng alternatibo. Ayan. Ito yung susubukan ko kung makukuha ko yung capacity niya. Tatanggalin ko na to guys para hindi nakakasilaw. Guys, first time kong gagamitin at i-testing. Yan. Bali, nakaset na lahat yung wirings niya. Meron siyang external power. Itong battery para gumana tong magka-power itong tester. Multifunction tester. Yan. Ito yung saksakan ng gagamitin kong charger. Saksakan ng charger. Yan, nakasaksak yung battery dito. Yan. Alright. Ngayon, susubukan ko na isasaksak itong charger. May power na po ito. Yan. 47 volts na siya ngayon. Ayan, bali lobat na lobat yan. Testingin natin dito sa tester ko. Titignan ko kung check natin kung magkapareha sila. Yan guys. Yan, 46.9 yung sa meter. Ayun, 47. 46. Ayan, halos parehas lang sila. Okay. Ayan, sasaksak ko na. Yan guys. Yun. Gumana na yung charger. Yan, meron na tayo nakuha capacity na 11 milliampere hours, 48 volts. Yung current ng charger ay 2.5 ampere. Yung wattage niya, 121 watts. Ayan. Makikita din dito guys kung yung cost na nagamit ng power dito sa energy. Yung watt hour niya. Makikita natin dito kung magkano yung kuryente na nagamit sa AC. Hintayin lang natin mag full charge. Ayan. Ito nga palang battery na ito ay meron niyang 5 parallel na mga battery. 6 ampere hours ang bawat isa, kaya 5 yan. Kailangan makakuha tayo ng 30 ampere hours. Ayan na guys. Yung running time ay 12 hours and 17 minutes. Nakaka 31
ampere hours capacity na tayo. Ayan, yung voltage naman yun ay 56.5. Malapit na yung mag full bar. Ay yung current niya 2.5 pa rin. At yung energy na nagamit 1.67. Ayan. Hihintayin pa natin na mag full charge. Ayan, babalikan po natin ngayon guys. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung capacity niya, hanggang 31.4. Ayan, hindi na masama yan para sa battery na ito. Pagdating sa capacity, ay okay na okay ito. Wala tayong masasabi guys. Bumaba itong bar niya kasi nakabase yung full bar nito sa voltage. Yung full charge kasi nito 57.8. Ngayon pag nag-full charge na yung battery, itong battery na to, babalik yan sa 55.2. Yan yung pinaka ideal voltage. Yan, kaya bumaba din tong bar niya. Ayan, para maging maging full charge siya, i-set natin yung voltage na 55.2 na full charge. Yan, pero nakaset kasi ito sa 57. Ayan guys, naka 1.69 kilowatt tayo. Anong ibig sabihin nito? Kung yung grid sa inyo, yung per kilowatt ay 10 piso, ayan, ang nagamit na kuryente ay 1.6, bali nasa 15 pesos kung 10 piso bawat kilowatt. Ayan, yung oras niya, 12.28. Diba, ang tagal? Ayan, naging 79% yung state of charge kasi nga, bumabase din siya sa voltage na nilagay ko. Ayan, para maging 100% yan, ang isi-set kong full charge ay 55. So, ang masasabi ko ngayon sa tester na ito ay maganda siya. Ayan, nakuha naman yung gusto nating makita na capacity. Ayan. Ang kagandahan lang nito ay hindi prone sa mga pagkakasira. Kasi wala namang power na inakargahan to eh. Pang testing lang siya. Bali yung power, base lang sa charger at sa load. Yan, pwede rin to sa sa mga e-bike. Pwede ilagay sa mga e-bike to. Basta alam mo lang gamitin. Yan, para makita mo yung kung ilang oras mong ginamit, yung state of charge niya, kung ilang percent, tapos meron pa siyang bar at meron pa siyang voltage. Yan, yung ilang amperes ang nagagamit mo, pwede mo rin ilagay. Saka yung capacity. Kitang-kita mo yung capacity ng battery ng e-bike mo kapag meron ka nito. Yan, kumpara dito, yan, konting pagkakamali lang, yan, sabog. Mahal pa naman ito. Mahal nito guys. Compare dito. Alright. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ito. Like and share guys pag nagustuhan ninyo. At pag-support na rin yung mga vlog ko. Okay, thank you and God bless.